birthday sa bawat isa. At narinig po ba ako? Amen. Sa likod. So, purihin po ang Panginoon. Tayo magkakaroon muli ng pagkakataon upang makinig ng salita ng Diyos. At ang tatalakayin ko po ngayong mga oras na ito ay patungkol sa ating buhay. So, paano mo ipinapamuhay ang iyong buhay? Halimbawa, ikaw ay meron na lamang 6 na buwan na natitirang oras sa iyong buhay. And yun po ay nasa around na 24 weeks na buhay na meron ka. At nasa 180 days na lamang natitira sa iyong buhay. Kung tiyak mo na ikaw ay merong 6 na buwan na lamang na oras sa iyong buhay, paano mo gugugulin ang iyong oras? Naniniwala ko, araw-araw ay mahalaga sa iyo. At maaaring magsimula ka na pilangin ang bawat araw o bawat segundo o bawat minuto sa iyong buhay. So ang oras natin ay napakahalaga, ang oras natin ay napaka-precious, ito ho ay napaka-priceless. Kaya napakahalaga maintindihan po natin na ang ating buhay ay ang ating oras at ang ating oras ay ang ating buhay. Napakahalaga na bigyang pansin po natin ang ating buhay o ang ating oras sapagkat isang beses lamang tayo mabubuhay sa mundong ito. Isa lamang po ang biyahe natin sa buhay na ito. You only live once, so it is very important na bigyang pansin mo sa iyong buhay kung paano mo minamarin sa iyong oras. So paano ka nabubuhay? Paano mo ibinubuhay ang iyong buhay? Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na hindi naman natin tiyak kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundong ito. Sa pagpapala na ikaw ay mabuhay ng 100 taon. Pero very rare people or person ang makikita po natin na bubuhay ng ganong katagal. Ang ilan, umaabot lamang ng 50, 60, or 70. So kahit gaano man po katagal ang buhay sa lupang ito, yan po ay still maikli pa rin kung ikukumpara sa eternity, kung ikukumpara sa buhay natin sa kabila pag tayo po'y nawala na ng oras sa buhay na ito. So napakahalaga makita natin na ang buhay na ibinigay ng Diyos sa atin ay hindi tayo dapat lamang nagre-react. Hindi tayo dapat lamang tumutugon sa kung ano yung mga nangyayaring sitwasyon sa ating buhay. Napakahalaga na matutunan po natin kung paano tayo magpasya, kung paano natin piliin yung ating mga priorities o yung ating buhay sa mundong ito. So, ang ating passage na bibigyang pansin po natin ay nasa Book of Ephesians, chapter 5. And the topic na gusto ko pong ibahagi sa bawat isa is the pressures of time. Lahat tayo ay nakakaranas ng pressure sa ating oras. And naniniwala ako mga kapatid, napakahalagang matutunan natin kung paano natin yun i-deal sa ating buhay. So ang goal ng mensaheng ito ay hindi mabigyan tayo ng solusyon sa mga problema natin sa oras. Ang goal ng mensaheng ito kung paano natin naharapin yung mga pressure ng oras na ating nararanasan sa pang-araw-araw nating buhay. At sabi sa Ephesians chapter 5, verse 15 hanggang 17 ni Apostol Pablo, ang sabi niya dito mga kapatid, see then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. So ang sabi dito ni Apostol Pablo, see then that you walk circumspectly. Ang ibig sabihin po niya dyan, be careful how you live. Mag-ingat ka kung paano ka lumakad, or mag-ingat ka kung paano ka mamuhay. At sabi po niya, not as fools, but as wise, sapagkat yung mga taong mangmang, ang iniisip lamang po nila ay yung mga bagay na temporal at hindi po yung mga bagay na eternal. At ang sabi po niya, redeeming the time, it means make the most of your time. Ibig sabihin, huwag mong sasayangin ang iyong oras. O sa madaling sabi, huwag mong sasayangin ang iyong buhay. Sapagkat madali sa tao na sayangin ang kanyang buhay, madali sa tao na gumawa ng mga bagay na hindi mabuting pagpapasya at hindi matalinong pagpapasya. Kaya sabi po niya, redeeming the time because the days are evil. Ang mga araw natin po ay pasama at pasama ng pasama. So napakahalaga, gugulin natin ang oras natin sa mga bagay na makapagbibigay kapurihan sa Panginoon at magbibigay ng magandang kapakinabang sa kapwa po natin. At sabi po niya dito, wherefore be not unwise but understanding what the will of the Lord is. So ang napakahalaga sa buhay o sa oras natin ay ang maunawaan natin kung ano ang kalooban ng Diyos. So lahat tayo, nabubuhay tayo, na tayo ay aware at conscious tayo sa ating oras.
naniniwala ako may mga tao na masasabi po natin na marami sila ang iniisip patungkol sa kanilang buhay. Gusto nilang mabuhay ng napakatagal na panahon, mahabang panahon. At may mga tao pa nga po na makikita natin na ang goal nila sa buhay ay makapagtrabaho ng makapagtrabaho. And there's nothing wrong with that. Parang ang gusto ko pong sabihin, to many people, ang gusto lang po nila, darating yung araw na makapag-iipon sila, marami na silang makukuha, marami na silang masasamsam, and then pag dumating na yung araw na yon, magre-retiro na sila, at pag nagre-retiro na sila, ay magre-relax na sila, at gagawin na nila lahat ng bagay na gusto nila sa buhay na ito. Pero, to many people, ganun man ang kagustuhan nila, pagdating ng retirement, yung iba po, hindi na po umaabot ng retirement. So, the reality is, ang buhay natin ay walang katiyakan. Ang oras natin ay walang katiyakan. Ang kinabukasan natin ay walang katiyakan. Wala po yung garantiya. So, maraming tao ang gusto pong mabuhay ng matagal pero hindi na po nagtatagal yung kanilang buhay sa mundong ito. Maraming tao, marami silang pangarap, marami silang gustong ma-achieve, marami silang gustong marating, pero hindi nila naaabot ano man yung mga gusto nilang ma-achieve at gustong marating sa buhay po na ito. Sapagkat to many people, hindi nila alam kung anong kalooban ng Diyos. Sapagkat naniniwala ko kung ang isang tao, ang priority niya ay kung ano ang kalooban ng Diyos, ang Diyos mismo ang tutulong at gagawa ng paraan para yun ay mangyari sa kanyang buhay at magbibigay ang Diyos sa kanya ng sapat na oras at sapat na panahon. So lahat tayo ay nakakaranas ng mga pressures ng oras, no? Lalo na po pag pinag-usapan kahit sa ating mga makikita po natin pag pinag-usapan yung time, makikita rin po natin yan sa usapin ng ating pong mga buhay na tayo ay nabubuhay sa o gumigising tayo or nabubuhay tayo sa mundong ito na nasa time machine tayo. No? Pag-gising mo sa umaga kung meron kang orasan, pagtunog ng orasan, ibig sabihin nun, kailangan mo nang gumising. Kailangan mo na bumangon. No? Kaya ang ilan sa atin, meron tayong mga relo sa ating pong mga race. So, or yung ilan po sa atin, pag sumakay tayo ng sasakyan, makikita po natin, merong orasan, merong oras. Pag tayo naman po ay nagtatrabaho, maramihan sa ating mga nagtatrabaho, yung bayad natin nakadepende sa ating oras. Kailangan mo pumasok ng ganitong oras, kailangan mo rin mag-out ng ganitong oras. So, it's about time. So, kahit sa trabaho natin, at kahit po sa mga bagay na kahit po bumabiyahe ka lamang sa expressway, kahit sa lansangan, mayroong mga billboards minsan na makikita ka, nagpapaalala kung anong oras na. Makikinig ka ng radio, sasabihin nila kung anong oras na. Magbubukas ka ng telebisyon, sasabihin pa rin nila, eto na yung oras. So, tayo ay nabubuhay na conscious tayo sa time. Alam po natin ang oras. Every day, mga kapatid, pinapaalala sa atin ang mundong ito kung anong oras na, kung gaano kahalaga ang oras. So napakahalaga na makita po natin ito na sa buhay po natin mga kapatid, nabubuhay tayo sa pressures ng time to the point na may mga panahon sa buhay po natin na masyado tayong pinipigilan ng oras na hindi tayo malayang gawin kung ano man po yung dapat nating gustong gawin. For example, makikita rin po natin sa relationship na minsan makikita natin yung mga tatay po natin or yung magulang po natin na wala pong time, no? Sa mga anak. So, yan po ay makikita po natin na mayroong minsan hadlang sa oras kahit po pag pinag-usapan ang relationship. Wala tayong time sa isa't isa. Wala tayong time makipag-fellowship. Wala tayong time na ibuhos o ibigay ang buhay natin sa kapwa nating tao. Kahit po pag pinag-usapan din ang trabaho natin, marami sa ating trabaho na hindi mo pinipili yung oras ng iyong trabaho. Yun po ay makikita po natin ibinigay sa iyo ng kumpanya o ng iyong boss na ganitong oras ka dapat pumasok, ganitong oras ka rin dapat mag-out. So merong restraint sa atin po mga oras. No? Kaya napakahalaga ang oras. Kahit po sa usapin lamang ng ating mga bakasyon. Ngayon po, sa karamihan po sa mga nagtatrabaho, hindi po ba Monday to Friday kailangan mong pumasok? And then after mong pumasok, and then merong weekend. So yung iba, naiisip ko nila doon ay bakasyon. At pagdating sa bakasyon, pag hindi mo plinano yan, maaaring wala kang magiging bakasyon. At the same time, ganun din sa mga libangan po natin. Ngayon, ang libangan, mahirap na pong gawin. Kailangan mo na rin pagplanuhan. Kasi kung hindi ka magpaplano, kung ano ang iyong libangan, kung anong iyong hobbies, ay maaaring hindi mo rin iyon magawa. No, kahit po sa usapin ng mga sports, no, makikita po natin din doon yung kahalagaan ng oras. Saan man po yung sports, no, boxing man yan, running man yan, racing man yan ng mga sasakyan, o kaya yung mga basketball, di
ba? So, volleyball, etc. mga kapatid, anumang klaseng uri ng sports ay nagbibigay pansin din po sa masasabi po nating oras. So, lahat tayo, mga kapatid, we are conscious sa oras. Amen? Pinapaalala ng mundo sa atin kung gaano kahalaga ang oras. At tayo po ay kumikilos sa kung paano ang takbo ng oras sa ating buhay. Kahit po sa mga appointments natin. For example, sa gawain po natin doon sa Nueva Ecija, may appointment po tayo doon every Sunday. So after service, hindi naman po pwedeng alas 4 ang usapan na nandoon na kami. Hindi naman po pwedeng alas 3 kami aalis. Kasi hindi kami makakarating po doon ng alas 4 kasi mahaba po ang biyahe. So kailangan mong planuhin anong oras kailangan umalis para makarating ka doon sa oras ng pinag-usapan. So pag pinag-usapan appointments, iniisip mo dyan kung anong oras ka aalis at kung anong oras ka rin makakarating. So, lahat sa atin, mga kapatid, lahat ng ginagawa po natin, pinapaalala yung oras. Sapagkat yung oras ay ang iyong buhay at ang buhay ay ang iyong oras. So, napakahalaga na makita natin sa mensaheng ito na ang oras, ang ibig sabihin ng time, ito po ay span of life. Pag sinabing time, ito po ay gift of life. Ito po ay regalo na buhay ng Diyos sa bawat isa sa atin. So makita natin na napakahalaga ng oras sapagkat again and again, your time is your life and your life is your time. So ang mensaheng ito, ang isa sa aking nais, ay makikita natin na ang buhay natin, hindi lang tayo basta tumutugon o nagre-react sa mga sitwasyon na nangyari sa buhay natin, kundi natututunan po natin maging proactive, magpasya, at gawin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. So, again, pinaalala sa atin ni Apostol Pablo, balikan po natin yung ating teksto. Ang sabi niya, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time. So, we need to make the most of our time. Sapagkat pag pinag-usapan yung time, of course, sa viewpoint natin bilang tao, ang naiisip lang natin, yung oras mamaya, yung araw, yung kinabukasan o yung bukas. Pero pag pinag-usapan sa Diyos, ang viewpoint ng Diyos sa oras, listen, ang tingin ng Diyos sa oras, ang oras ay espasyo lamang. Ito ay espasyo lamang at ang kasunod na ito ay ang eternity. So yung oras, ang kontra o laban sa itsura ng eternity. Sapagkat pagkatapos ng oras natin sa buhay na ito, gaano man yan katagal sa paningin ng tao, 100-year-old, yan po ay hindi maikukumpara sa eternity. Dahil ang eternity ay walang hanggan. It is forever and ever and ever. Hindi po ito matatapos. Ang buhay natin sa lupang ito ay parang kagaya lamang ng isang buhangin. Kung ikukumpara sa napakaraming buhangin sa mundong ito, ganun po kaikli ang buhay ng tao sa mundong ito. Naalala ko po yung sinabi sa Psalm 39 verse 5. Ang sabi po dito ni King David, Psalm 39 verse 5, tingnan po natin sandali. Binigyang pansin po niya kung gaano kaikli ang buhay po ng isang tao. Do you believe na ang buhay ay maikli? Life is short. Kahit 100 taon kang mabubuhay, kahit ilang taon kang mabubuhay sa mundong ito, life is short. Sabi po niya sa Psalm 39 verse 5, behold, thou hast made my days as a handbreadth, and mine age is as nothing before thee. Verily, every man at his best state is altogether vanity. So makikita natin dito na sinabi ni King David, ang buhay daw ay parang handbrake. May dalawang paliwanag dyan. Pwedeng magtaas mo ng iyong kamay, hindi po ganun katagal yan, babagsak din po yan. Ganun po kabilis ang buhay. Or sa iba po kasing interpretation, pag sinabing handbrake, parang kasing kapal po yan ng 4 na daliri. So ganyan po kaikli lang yung buhay ng isang tao. So, ang sabi po ni King David, ang buhay natin, ang mga araw natin ay is as nothing compared sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay eternal at siya ay umiiral in eternal existence. No, wala siya sa karton o sa kahon ng oras. Siya po ay wala sa loob ng oras. Siya po ay nasa labas ng oras sapagkat siya ang naglikha ng oras at siya ang nagbigay ng oras. Sapagkat siya ang nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Amen? Tayo po ngayon ay nabubuhay sa kahon ng oras, mga kapatid. But gusto ko pong maipaalala din sa bawat isa na tayo mga Kristyano, listen to this, tayo mga Kristyano is not a person of time. Tayo mga mananampalataya is a person of eternity.
ang buhay na walang hanggan po natin ay hindi nagsimula o hindi magsisimula pag tayo ay namatay. Ang buhay na walang hanggan natin ay nagsimula nung tinanggap natin si Kristo bilang ating tagapagligtas. So ang ibig sabihin po niyan, ang lahat ng ginagawa natin sa buhay na ito, sa lupang ito, ay bahagi ng ating eternal life. Ito ay may kinalaman sa ating eternity. Kaya nga po sinasabi ng Panginoon, lahat ng ginagawa natin may gantimpala sa lupa at may gantimpala din po pag tayo po'y humarap na po sa Panginoon. So lahat ng bahagi ng buhay natin sa buhay na ito ay meron pong bahagi po yan sa eternity. Sapagkat yung eternal life natin hindi nagsimula pag tayo ay namatay, ang eternal life natin ay nagsimula nang tayo po'y tumampalataya sa Panginoon sa Kristo bilang ating sariling tagapagligtas. Ngayon tayo mga anak na ng Diyos, napakahalagang makita natin, we are not simply a persons of time, we are a person of eternity. So ang isip dapat natin, ang puso dapat natin ay nagbibigay kahalagahan sa eternal value. Kaya nga sabi ng Apostle Paul, mabuhay tayo not as fools but as wise, sapagkat yung mga mangmang ang iniisip lamang po nila ay yung mga bagay na temporal. Pero yung mga mananampalataya, ang dapat mas mahalaga sa atin, yung mga bagay na may walang hanggan, yung mga bagay na may pakinabang po sa eternity. Amen? Kaya po, kung titingnan po natin, maintindihan naman natin, kung ang isang tao ay hindi mananampalataya, hindi nakakilala kay Kristo, nasasayangin niya ang oras niya sa mga bagay ng mundong ito. Kung sasayangin niya ang kanyang oras sa mga bagay na pwedeng, kahit po sa mga droga, no? Sa mga masasabi po nating vices, maintindihan po natin kung yung isang tao ay hindi Kristiyano at sayangin niya yung kanyang oras sa mga bagay na walang kabuluhan, walang katuturan, at walang pakinabang po sa eternity. Pero ikaw at ako ay mga anak ng Diyos. Tayong lahat dito ay mga mananampalataya. So bilang mga mananampalataya at tagasunod ng Panginoon Kristo, maintindihan natin ang dapat mga ginagawa natin ay may halaga, hindi lang sa buhay na ito, kundi may halaga sa buhay po natin sa kabila. So, life is short. Anong ginagawa mo sa iyong oras? Ano ang ginagawa mo sa iyong buhay? Paano mo ginugugol ang iyong oras? Paano mo ito ini-invest? Saan mo ito ginagamit? Ito ba'y ginagamit mo ng may katalinuhan o ginagamit mo sa kamangmangan? Kaya po minsan may mga tao na makikita po natin, dumarating sila dun sa punto ng kanilang buhay. Some of them ay maaaring 70 years old na, 80 years old na. At kung babalikan nila yung buhay nila ng nakaraan, mag-iisip sila na parang, ano nangyari sa aking oras? Ano nangyari sa aking buhay? Kumbaga, nabuhay ng matagal pero hindi nila alam kung naging kapaki-pakinabang ba ang aking buhay? Naging maayos ba ang aking buhay? Naging tama ba ang aking buhay? Please don't get me wrong. Kung tayo po ay senior na po ngayon, maintindihan po natin na hanggat may hininga pa tayo, hindi pa huli ang lahat. It is the best time now na iayos natin ang priorities po natin at gamitin natin ang buhay natin sa mga bagay na may katalinuhan, mga bagay na may kahalagahan po eternally at hindi lang po sa mga bagay na temporal. So, napakahalaga na makita natin, napakabilis po ng buhay natin sa lupang ito. Some of us ngayon, maaring adult na, sino po sa atin kaya pinakamay edad po ngayon? Siguro, kung babalikan tanaw mo yung mga nakaraang panahon, iniisip mo noon na bata ka pa, dahil bata ka pa, marami kang magagawa at lahat ng gusto mong gawin, iniisip mo na magagawa mo magpakailan pa man. Pero dumating ka dun sa punto ng iyong buhay na ang bilis ng oras. Ngayon ay may edad ka na, maaaring may anak ka na, o may mga apo ka na. So ang bilis ng panahon, ang bilis ng oras, mga kapatid. Kaya pag hindi natin binigyang pansin ito, at hindi natin binigyan pansin yung sinabi ng Apostol Pablo, be careful how you live. Amen? Be careful how you walk. Mag-ingat tayo kung paano tayo mabuhay. Make the most of your time. Napakahalaga, alam mo kung paano mo gagamitin ang iyong oras at ang iyong panahon. So ang issue ay hindi kung ano yung oras natin, kung ilan yung oras natin. Ang issue ay kung ano yung gagawin natin dun sa oras at sa buhay na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. So again, your time is your life and your life is your time. Bakit tayo nakaka-experience ng mga pressures? Maaaring yan ay bunga ng ating mga pansarili, or nanggagaling po yan sa ating sarili. Pinipressure natin yung sarili natin sa oras. Or maaari rin yan din po ay bunga ng ibang tao. Lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho, may pressure po yan sa oras sapagkat ikaw ay
nagtatrabaho ayon sa requirement ng iyong pinagtatrabahuan at hindi ayon sa iyong sarili kagustuhan, sapagkat yan po ay makikita po natin na requirement po nila. So meron pong pressure sa oras. Amen? Merong pressure sa time. So paano po natin ito i-deal? Tatlong bagay po ang gusto kong i-share sa bawat isa. Paano natin i-deal? Paano natin i-address yung mga pressures of time na nangyayari po sa buhay natin araw-araw, mga kapatid. Number one, important truth na maintindihan po natin, God has given you adequate time to do His will. Ang Diyos ay binigyan ka ng sapat na oras para gawin kung ano yung kanyang kalooban. Amen? And sabi po ni Apostol Pablo sa verse 17, Ephesians chapter 5, balikan po natin. Ang sabi po niya, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Huwag tayo maging unwise. Huwag tayong mabuhay sa isip na ang isip lang po natin ay ang mga temporary things. Kundi ang sabi niya, dapat alam din natin kung ano ang kalooban ng Diyos. And I believe ang Diyos ay nagbigay sa atin ng sapat na oras para magawa natin yung kalooban niya. Ang Diyos, alam niya kung hanggang saan lang tayo. Alam niya kung ano yung kakayahan na ibinigay niya sa atin. Lahat po ng kalooban ng Diyos, kumbaga araw-araw, pagising mo pa lang sa umaga, binigyan ka na ng Diyos ng araw o oras o buhay para magawa kung ano man yung kalooban niya sa iyo sa araw na iyan. Kaya napakahalaga na makita natin, huwag natin i-underestimate yung mga seemingly ordinary days sa buhay po natin, sapagkat bawat araw ay mahalaga at bawat araw ay gumagawa ang Diyos at bawat araw ay isang pagkakataon upang magawa natin kung ano man yung kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang Diyos, binibigyan niya tayo ng sapat na oras upang mga kapatid, makapagbigay tayo ng kapurihan sa Kanya, kaluwalhatian sa Kanya. Amen? At tayo po'y makagawa ng mga bagay na mabuti at kapakipakinabang sa kapwa po natin. So napakahalaga maintindihan po natin ito. Huwag nating sabihin na wala akong oras para patungkol, wala akong oras sa mga bagay na spiritual. Wala akong oras para gawin ang kalooban ng Diyos. Wala akong oras para gawin yung mga bagay na ito para sa Panginoon. That is not true. Amen? Sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng oras. Ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo nagigising tuwing umaga. Ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo may buhay. At ang Diyos ang nagbigay sa atin ng oras o buhay ay siya rin ang nagbigay sa atin ng kanyang kalooban sa araw na iyan na dapat natin magawa at dapat natin gawin. So napakahalaga, maging sensitive po tayo. Lord, anong kalooban mo ngayon sa aking buhay? Anong kalooban mo sa araw na ito? Anong kalooban mo sa aking pagpasok sa trabaho? Anong kalooban mo sa aking tahanan? Anong kalooban mo sa aking pag-aaral? So napakahalaga, alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos nang sa gayon hindi natin ma-miss anuman yung gustong gawin ng Diyos na pagpapala sa buhay natin, bunga ng paggawa natin ng kanyang kalooban sa bawat isa sa atin. So napakahalaga, makita natin, ang Diyos hindi nagkukulang na magbigay ng oras at araw sa atin. Ang Diyos ay laging sapat sa mga bagay na ibinigay niya sa atin. Lahat tayo ay may pantay-pantay na opportunity. I mean, sa bawat araw, lahat tayo mayroong 24 hours a day. Meron ba sa inyo mayroong 25 hours a day? Lahat tayo 24 hours a day lang. Amen? Maglagay ako dito ng orasan, sabihin natin 60 seconds, hindi naman pwedeng sa akin 60 seconds, sa'yo 65 seconds. Pare-parehas lang po tayo, merong 60 seconds mga kapatid. So ang issue, hindi kung gaano karaming oras ang meron tayo. The issue is, paano natin ginagamit yung oras na ibinigay sa atin ng Panginoon, saan natin ini-spend yan, saan natin ini-invest yan, paano po natin ginagugol yan sa buhay natin. Laging tatandaan kapatid, your life is your time, and your time is your life. Isang trip lang ang buhay sa mundong ito. Amen? Wala na pong kasunod. Pagtapos ng buhay mo sa lupang ito, eternity na po, mga kapatid, ang nag-aantay sa bawat isa sa atin. Wala nang ikalawang buhay sa lupa. Isang beses ka lang mabubuhay sa mundong ito. So napakahalaga ng topic na ito. Do you agree, mga kapatid? Napakahalaga ng mensaheng ito sapagkat all of us, isa lang ang buhay natin. Just one trip. Hindi mo na pwedeng balikan ang oras na nasayang. Hindi mo na pwedeng palitan yung oras na nasayang. Isang oras lang, yung oras na ibinigay sa atin ng Panginoon, that is enough, mga kapatid, para magawa natin kung ano man yung kanyang kalooban sa buhay natin. Kaya ang sabi niya sa verse 15, see then that you walk circumspectly. Ibig sabihin, napakahalagang maging maingat tayo kung paano tayo lumakad.
kung paano tayo mabuhay. So ang sinasabi dyan ni Apostol Pablo, matutunan natin gumawa ng choices sa buhay. Listen mga kapatid, huwag lang tayo basta-basta mag-react o mag-respond. Kasi kung hindi mo pipiliin ang buhay, kung hindi mo pipiliin magpasya, merong ibang tao ang pwedeng magpasya para sa iyong buhay. And most of them, hindi naman nila tinatanong kung ano yung kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. So napakahalaga, malaman mo kung paano magpasya, how to make decisions in life, and wag mong basta-basta payagan lamang yung iba ang bahalang magplano para sa iyong buhay dahil may plano ang Diyos sa iyong buhay. So learn to make decisions para magawa mo kung ano man yung kalooban ng Diyos para sa iyo. Sapagkat, mga kapatid, ito po yung problema. Masyado po tayong reactive sa mga nangyayari sa buhay po natin. Kumbaga, yung nangyayari sa buhay natin, bahala na. Kumbaga, kay sera-sera, whatever will be. Sabi nga nila, that's not life, mga kapatid. That's not the will of God sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang gusto niya, maunawaan natin yung kalooban niya. At kung ano man yung nauunawaan natin kalooban niya, yun yung ating maging priority. Yun yung ating maging pagpapasya sa buhay natin. So, God has given you an adequate time para gawin yung kanyang kalooban. So, ang problema kung bakit hindi nagiging maayos yung ating buhay, mga kapatid, ang problema kung bakit hindi po natin na lulubos yung oras na ibinigay sa atin ng Diyos na kung sa tutusin, sa katotohanan ng ating pinag-aaralan, ito'y sapat para magawa natin yung kanyang kalooban. It is because ang isip natin ay masyadong nakafocus sa mga bagay na temporal at hindi po sa mga bagay na may halaga sa eternal. Mga kapatid, gusto ng Diyos na gamitin natin yung oras natin sa mga bagay na makapagbibigay ng halaga sa eternal, sa ating eternity. Amen? So huwag natin maging focus lamang yung mga temporary things, yung mga temporal, sapagkat lahat ng bagay na ating ginawa sa buhay na ito, lahat ng ating kinita, walang masama dyan, that is good. Pero yung gusto ko lang po ipalala sa bawat isa, lahat ng ating pinagtrabahuan, lahat ng ating nasamsam. And to many people, nagtatrabaho sila, ginagawa nila lahat para makuha nila lahat ng bagay na gusto nilang makuha, papuri na gusto nilang makuha, parangal na gusto nilang makuha, achievement na gusto nilang makuha. Pero isang araw, kailangan din nila yung iwan, kailangan din nila yung bitawan. And sometimes, iniiwan pa po nila yung sa mga pamilya na ang ginagawa lang po ay pinagtatalunan, no? Pinagkakaguluhan yung yaman na kanila pong pinag-iwanan. Yan din po yung sinasabi ni King Solomon. Siya yung pinakamayaman na nabuhay sa lahat ng tao. Pero ang sabi niya, lahat ng bagay ay walang kabuluhan at walang kabuluhan kung ang buhay natin ay hindi na ibigay sa Diyos at yung buhay natin ay hindi na ipaglingkod sa Diyos na may lalang sa atin. Kaya napakahalaga na makita po natin, mga kapatid, na ang Diyos natin ay karapat-dapat paglingkuran. Ang Diyos natin ay karapat-dapat sundin. Sapagkat minsan, ang ginagawa po natin, mga kapatid, iniaalis natin ang Diyos sa ating mga schedule. Hindi natin sinasama ang Panginoon. Ang gusto natin minsan gawin sa Diyos, ilalagay din natin siya doon sa kahon ng ating oras. Doon sa pressures of time. Gusto natin ilagay ang Diyos to the point na marami tayong gustong gawin. Marami tayong gustong asikasuhin sa buhay po natin. At kung hindi bagay doon ang Diyos, kung hindi doon pasok ang Diyos, aalisin natin siya, tatanggalin natin siya. That's not the will of God. Ang kalooban ng Diyos, unahin natin siya. Amen? Sunod yung kapwa natin. Panghuli na tayo. So napakahalaga, mga kapatid, na makita po natin na wag naman sana natin ilagay ang Diyos sa kahon ng ating oras. Siya ang ating i-priority. Siya ang ating sambahin. Noong mga unang panahon, ang pagsamba ay nakikita nilang parang allotted time lang. 1 hour a week. Yun lang po yung pagsamba nila. Kapatid, yung pagsamba sa Diyos ay araw-araw. Hindi po yan isang oras lang sa isang linggo. Amen? Ang pagsamba sa Diyos, pag sinabing pagsamba, yan ay focus sa Diyos. So napakahalaga, kung punta tayo sa church, ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon. Are you excited to attend church? Amen. Na makapakinig ng salita ng Diyos, magbukas ng salita niya, mapalalahanan, maituwid kung kinakailangan, at mapalakas, at maiayos kung ano man po yung landas o plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So, napakahalaga, yun po ang isa sa maging concern po natin. So, dumating na po ba tayo sa point ng buhay natin na umupo man lang tayo saglit at sinabi natin sa Diyos,
ito yung aking priorities. Ito yung gusto kong gawin, Panginoon. So mamaya pupuntahan po natin yun. But again, the problem kung bakit may mga tao po na nasasabi po natin na hindi nila malubos yung kanilang oras sapagkat yung focus nila ay temporal lamang at hindi po sa eternal. At the same time, mga kapatid, meron pong problema sa pagmamanage ng oras. At pag sinabing management of our time, kasi marami na po akong napakinggan or marami na akong mga nakita patungkol sa time management. Pero ito po ang hindi nakikita ng iba. Pag sinabing time management, it's not about a question of managing your time, but it's a question of managing yourself. Because again, your time is your life and your life is your time. So ibig sabihin, hindi ito basta lang pagmamanage ng oras, ito ay pagmamanage ng iyong sarili. So to manage your time, you need to manage yourself. Amen? At para ma-manage mo ang iyong sarili, dalawang salita, mga kapatid. Please take note of this. Dalawang salita na napakahalaga para ma-manage mo ang iyong time o ang iyong sarili. Una, priorities. Pangalawa, discipline. Kailangan mong pumili ng priority. Kasi kadalasan ng issue, wala akong oras, wala akong time, wala akong schedule para dyan. But the truth is, hindi tayo walang time. Ang katotohanan minsan, wala tayong priorities. Hindi natin pina-priority. So when we talk about our Christian life, mga kapatid, gaya po na sabi ko kanina, umupuman lang po ba tayo saglit at sinabi natin sa Panginoon, Lord, this is my priority. For example, Sunday. Lord, this is my priority. It is non-negotiable, Lord. Sunday is for you, Panginoon. Because we believe na ang Panginoon ay naglikha o nagutos sa atin na 6 na araw tayo magtatrabaho at isang beses tayo magpapahinga. At ang pahinga natin ay sa Panginoon. Amen? Ang pahinga natin ay ang sama-sama tayong sumamba at magpuri at magbigay karangalan at maglingkod sa ating pong Panginoon Diyos. So, napakahalaga na makita po natin ito, mga kapatid. Because noong unang panahon, tuwing ang Sunday, ang bukas lamang yung mga drugstore, hindi po ba? Yung mga butika, yung mga pamilihan po ng gamot. Pero na-realize po ng tao na hindi sapat yung 6 na linggo. 6 na araw na pagtatrabaho. Kailangan, Lord, 7 days. Wala nang time ng pahinga. Kailangan, Lord, 7 days straight. Bago ay magtatrabaho. Kaya makikita po natin yung society na meron tayo, gaano man ito ka-progresibo, gaano man ito ka-unlad, maraming taong may sakit sa puso. Maraming taong may ulcer. Maraming taong may stroke. Maraming tao ang may iba't ibang uri ng karamdaman. It is because, mga kapatid, we do not follow the commandment of God. We do not obey God, mga kapatid. So if you want to obey the Lord, mga kapatid, is, listen, God has given you enough time para magawa yung kanyang kalooban. Hindi ka nauubusan ng oras. Hindi ka nawawalan ng oras. Ang Diyos ang may control sa oras. Alam niya kung paano ka mabuhay araw-araw. Amen? Alam niya kung paano kanya tutugunan. Alam niya kung paano kanya tutulungan. Mga kapatid, huwag natin ialis ang Diyos sa ating schedule. Huwag natin siyang ikulong sa kahon ng ating oras. Ang Diyos ay karapat-dapat sa ating priority. Ang Diyos ay karapat-dapat na ating sundin at dapat paglingkuran. Huwag na natin antayin pa yung panahon na tayo po'y papunta ng langit saka tayo maglilingkod sa Panginoon. Because ang katotohanan, sinasabi ni Apostol Pablo, mag-isip tayo not as fools, but as wise. Kasi ang buhay natin ngayon ay bahagi ng ating eternal life. Do you agree with that, mga kapatid? Ang buhay natin ngayon ay bahagi ng ating eternal life. So, ibig sabihin, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi dapat magsisimula pag tayo ay namatay na. Ang paglilingkod sa Panginoon ay dapat nagsimula nung tinanggap natin si Kristo bilang sariling tagapagligtas at tayo ngayon ay tagasunod na niya. Therefore, maglingkod na tayo ngayon sa Panginoon. Therefore, magtapat na tayo ngayon sa Panginoon. Sumunod na tayo ngayon sa Panginoon. Isang kamangmangan, mga kapatid, na iisipin natin, maglilingkod lang ako kay Lord, susunod lang ako sa Kanya. Gagawin ko lang yung kalooban niya pag ako'y nasa langit na. Mga kapatid, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, huwag natin sayangin yung ating oras. Alamin natin kung ano yung kalooban ng Diyos at napakahalaga. Yun ang ating maging priority sa ating buhay. So napakahalaga po ng priorities. Napakahalaga po ng disiplina. Amen? So for example,
Ano man pong priority natin sa buhay natin. Pero pwede ba tayong dumating sa punto ng buhay natin na umupuman lang tayo sa net, manalangin tayo sa Panginoon, at sinabi natin, Lord, this is my priority. Kaya po sinasabi ko po kanina, maraming tao nagre-react lang sila, nagre-respond lang sila sa kung anong nangyari sa kanilang buhay sapagkat, listen, wala silang priorities. It's not about the issue of time. It's about the issue of priorities. What is your priority in life? Amen? You've got to decide. Kailangan mong magpasya. Kailangan mong humakbang. Ano yung priority ko sa buhay? Ano yung uunahin ko sa buhay? Marami sa atin matagal na pong mananampalataya. Amen? Marami sa atin matagal na po tayo nakakilala sa Panginoon. And maybe na-realize na natin ito noon nung tayo nakakilala sa Kanya, nung bago tayo nakakilala sa Kanya, ng oras natin, ang buhay natin, hindi pa pwedeng mawala ang church. Alam natin yan, mga kapatid. If we are honest enough, alam natin na hindi pa pwedeng mawala ang oras natin sa fellowship natin sa church. Sa pagsamba natin ng sama-sama sa Panginoon. So napakahalaga na makita natin priorities. Hindi pinag-uusapan dito gaano ka karaming oras. Hindi pinag-uusapan dito gaano ka ka-busy. Hindi pinag-uusapan dito gaano katindi ang iyong pangangailangan. God knows, alam ng Diyos, at siya nagbigay ng sapat na oras para magawa mo yung kanyang kalooban. Ikalawang bagay, mga kapatid, na gusto ko pong maintindihan po natin sa mensaheng ito, kung paano po natin i-deal yung ating po mga priority, yung ating mga pressures sa ating oras. Second thing, God has provided time in your life every day, listen, for Himself. Ang Diyos ay naglaan din po ng oras sa iyong buhay araw-araw para sa Kanyang sarili. And kung tayo man po ay magpapakatotoo, siguro marami sa atin, pagising natin sa umaga, wala na tayong prayer time. Wala na tayong, hindi na tayo naglalaan ng oras, at least kahit 5 minutes, 10 minutes, na ma-refresh sa salita ng Panginoon. Gigising tayo, maliligo, mag-aayos ng buhok, magdadamit, magpipis, papasok tayo sa paaralan, sa trabaho, saan man tayo nagtatrabaho, mga kapatid. Sapagkat andun yung pressure ng time eh. Amen? Andun yung pressures ng time. Pero tatandaan natin, to deal with the pressures of time, ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng oras at panahon upang magkaroon ka ng pagkakataon na makasama mo ang Diyos at magkaroon ka ng fellowship sa Panginoon. When was the last time nakipag-fellowship ka kay Lord? Nakipag-usap ka sa Kanya. Sinabi mo sa Kanya lahat ng iyong concern. Sinabi mo sa Kanya lahat ng iyong malalahanin. Sinabi mo sa Kanya lahat ng iyong bigat. Sapagkat, listen, ang Diyos gusto niyang makipag-usap sa bawat isa sa atin. Hindi po ito para lamang sa mga masasabi po nating elite na Kristyano. Walang elite na Kristyano. Walang favorite ang Panginoon. Lahat tayo, mahalaga tayo sa Diyos. Amen? Sapagkat lahat tayo, anak tayo ng Diyos. At lahat ng anak ng Diyos ay may pribilehiyo. Anong klaseng pribilehiyo? Lahat tayo may pribilehiyo na tumawag sa Panginoon. Mag-pray sa Kanya. At ito yung hindi natin nare-realize na lagi ko pong sinasabi sa bawat isa. Ang panalangin, ang isang tool na ginagamit ng Diyos para tayo ay mas makapagtipid sa oras. Dahil pag tayo ay nanalangin, mas lalo tayong may na-accomplish, mas lalo tayong may nararating sa ating buhay sa pamamagitan lamang ng maikling panahon. Remember the Lord Jesus Christ, mga kapatid, ilang taon po nabuhay ang Panginoon Kristo? Ilang taon po siya nabuhay sa lupang ito? 32. 33 years. Okay? Sa 33 years po ng ating Panginoon Kristo, sa loob ng 30 years, within the 30 years, siya po ay karpintero. And sa kanyang pagiging karpintero, of course, may panahon na po siya na makipag-usap sa kanyang amang nasa langit. And kung titignan po natin ang buhay ng Panginoon Kristo, 33 years old lang siya, 30 years siyang nagkarpintero. Hindi ba dapat 12 years old pa lang siya, nagpipreach na siya? Hindi ba dapat 12 years old pa lang siya, lumilipat na siya ng mga lugar, Jerusalem, Bethany, Jericho, sa iba't ibang lugar, mga synagogues, para mangaral ng salita ng Panginoon. Pero for 30 years, mga kapatid, within 30 years, siya po ay nagtrabaho.
At ang kanyang priority, yung kanyang pakikipag-usap sa Ama. And after 30 years, nag-start na po siya ng kanyang earthly ministry. At sa kanyang makalupang ministeryo, makikita po natin na maraming pressures of time, maraming umahanap sa kanya, maraming, kumbaga, nais po ng kanyang oras, nais ng kanyang panahon. Kaya makikita natin ang Panginoon Kristo, nagpapagaling siya, nangangaral siya sa iba't ibang tao, amen, natuturo siya sa kanyang mga disipulo, at the same time, mga kapatid, siya rin po ay nagpapakain ng maraming tao. Pero, ang isa po sa hindi niya pinababayaan, sa Luke chapter, tingnan po natin sa Luke chapter 9, verse 18. Okay, Luke chapter 9, verse 18. Sabi po dito, na salita ng Panginoon, "And it came to pass, as he was alone praying, his disciples were with him, and he asked them, saying, Whom say the people that I am?" So makikita po natin dito na ang Panginoon Kristo na sa panahon na siya po ay maraming ginagawang ministeryo, siya pa rin po ay hindi niya nakakalimutan manalangin sa Panginoon. He was alone praying kasama ng kanyang mga disciples. Maaaring sinasabi ng mga tao sa kanyang paligid, Panginoon, ang mundo ay pupunta na sa impyerno. Tapos nandiyan ka, nananalangin ka. Kaya ko po sinabi yan, sapagkat most of us, maaaring iniisip natin, pag-aasaya lamang ng panahon, ang pananalangin. That is not true. Ang Panginoon sa Kristo, ang daming precious of time, ang daming kailangan gawin, ang daming ministeryo, pero mga kapatid, ang hindi niya papabayaan yung kanyang pananalangin. Because prayer time is our greatest time saver. Yan po ang ginagawa ng panalangin, mga kapatid. Do you want to succeed in life, na ma-achieve mo ano man yung kalooban ng Diyos, na mayroong halaga eternally? It is very important na matutunan natin magkaroon ng panahon sa Diyos, sapagkat, mga kapatid, ang Diyos natin ay naglaan ng oras at panahon sa bawat isa sa atin para sa Kanya mismo, para makipag-usap tayo sa Kanya. Alam niyo po, natutunan ko sa pastoring, ang pinakamahalaga sa pastoring is not yung pag-aaral ko ng mensahe. Ang pinakamahalaga sa pastoring, hindi yung pag-prepare ko ng sermon. Ang pinakamahalaga sa pastoring, hindi yung pagtayo ko dito sa harapan, ako ay nag-preach ng salita ng Panginoon. That is all important. Pero ang pinakamahalaga sa aking buhay bilang pagpapastor, prayer. Sapagkat yung prayer, yan natin, mas nakikita yung gawa at yung tagumpay na ginagawa ng Diyos. And this is not what we realize. Often, na hindi po natin nauunawaan sa buhay po natin. Nakakalimutan po natin na sa lahat ng ginagawa po natin, kinakalimutan po natin ang isang napakahalagang pribileyo sa buhay natin. Yun ay ang makipag-usap sa ating Ama na sa langit, makipag-communicate sa Kanya, at sabihin niya sa atin kung ano yung kalooban niya sa buhay natin. Because as we pray, the Holy Spirit will guide us, will tell us, mga kapatid, kung ano man yung kalooban ng Diyos. And if we are doing God's will, mga kapatid, alam niyo po yung nangyari, we are not wasting our time. We make the most of our time pag nagagawa natin yung kalooban ng Diyos. And one last thing na gusto ko pong maintindihan ng bawat isa. To deal with the pressures of time, napakahalaga, we need to understand that every one of us shall give an account unto God for our life or time and the way we spend it. Amen? Lahat tayo ay pagsusulit natin sa Diyos ang oras o ang buhay na ibinigay po niya sa atin. At kung paano natin ito ginugol sa ating buhay. At tatlong passage ang gusto kong basahin to remind us, para pailala sa atin ang warning na ito kung gaano kahalaga ang oras. Sabi po sa Romans 14:12, "So then every one of us shall give account of himself to God." Every one of us, mga kapatid, tayo po ipagsusulit natin sa Diyos ang ating mga buhay. 1 Corinthians 3:13, "Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is." 2 Corinthians 5:10, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he has done, whether it be good or bad." We must all appear before the judgment seat of Christ. Ang pananagutan natin sa Diyos, ang ibibigay sulit natin sa Kanya ay hindi lang yung ating talento, hindi lang yung ating mga abilities, hindi lang yung mga bagay na meron tayo sa buhay na ito, kundi maging yung ating mga oras. Listen, oras
na hindi mo na kayang balikan pa. Oras na hindi mo na kayang palitan pa. So how do you spend your time? How do you spend your life? Paano mo i-invest ang iyong buhay? Do you choose to make priorities in life? Or nabubuhay tayo, mga kapatid, I hope hindi ito dumating sa bawat isa sa atin na nakakapakinig ngayon ng salita ng Panginoon. Na darating ang panahon, 70 years old na ako, and then naiisip ko, saan napunta yung mga oras na aking ipinabuhay sa mundo nito? Saan ko ginamit yun? Kapatid, your time is your life. And your life is your time. You only have one trip. Isang taas na kamay lang ang buhay natin. Pagbaba na ito, tapos na. Ang buhay natin ay parang isang paghinga lamang. Pagkatapos noon ay wala na. Ang buhay natin ay parang nasa takbuhin. Napakabilis. So if you are wasting your time, my friend, napakalaga na makita mo, you are also wasting your life. The gift of life na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Lahat tayo, binigyan ng Diyos ng regalo. At binigyan ko po ng pag-aaralan ito, kung tayo ay mayroong 70 years, na mabubuhay sa mundong ito. Kung 70 years kang mabubuhay sa mundong ito, it means meron kang 25,550 days, approximately. Meron kang 613,200 na oras. Meron kang 36,792,000 na minuto. At meron kang 4 billion seconds. If you are living 70 years, meron kang 4 billion, not peso. Okay. 4 billion seconds. Napakarami nun. 4 billion seconds. At sa 4 na bilyong segundo na meron ka, ang isa sa pinakamahalagang segundo sa iyong buhay ay yung panahon na sinabi mo, ako'y makasalanan, hindi ko kaya iligtas ang aking sarili, ako'y nananampalataya kay Jesus sa kanyang ginawa para sa aking kasalanan. Siya ang aking Panginoon, siya ang aking tagapagligtas. Jesus paid my sin. Tinakpan niya yung Aking kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo na naibigay sa krus ng Kalbaryo. Kung yan ay naging kapasyan mo na sa iyong buhay, yan yung pinakamahalagang segundo ng iyong buhay, sapagkat yung segundo ng iyong buhay ang nagbago ng iyong eternity. And I cannot imagine this. If ang isang tao ay mayroong 4 billion seconds at ni ilang segundo, wala siya naging panahon upang tanggapin si Kristo bilang kanyang sarili tagapagligtas. So this morning, if you never accepted Christ in your heart as your Lord and Savior, kung hindi mo pa siya tinatanggap, hindi ka pa nananampalataya sa Kanya bilang Panginoon sarili tagapagligtas, don't delay your decision. Isang kamangmangan na tatanggihan natin ang Panginoon sa Kristo. Isang kamangmangan na sasabihin natin, saka mo na lang tatanggapin si Kristo. Siguro sa panahon na ako'y ready na. Siguro sa panahon na gusto ko na magbago. Mga kapatid, gaano karaming tao iniisip nila, saka na ako lalapit sa Panginoon, saka ko natatanggapin ng Panginoon pag gusto ko nang magbago. And maraming tao ngayon po ay nasa kapahamakan, nasa impyerno, nang isip nila, darating din yung araw na ako'y magbabago. Darating din yung araw na ako'y lalapit sa Panginoon. Darating din yung araw na ako'y tatanggapin Kristo. Pero sa ilang bilyong segundo na meron sila sa buhay na ito, hindi sila nagkaroon ng ganong pagpapasya. So, I would like to remind everyone, mga kaibigan, mga kapatid, napakahalagang tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon ng sariling tagapagligtas. Accept Him. Do not reject Him. Dahil pag tinanggihan mo ang Panginoon, your eternal destiny ay hindi magbabago. But if you accept the Lord Jesus Christ in your heart as your Savior, your eternal destiny will automatically change from hell to heaven. Amen? From eternal punishment to eternal presence of God. So napakahalaga ayun pong mga oras na ito. Kung ikaw naman ay tumanggap na kay Kristo and you say, ikaw ay tagasunod ng Panginoon sa Kristo, I would like to remind you again, do you ever make a decision in your life na sinabi mo sa Panginoon, Lord, this is my priorities. And it is non-negotiable, Panginoon. This is my priorities. And one of the best priorities in life is to always be in the house of God.
na lagi tayo nasa tahanan ng Panginoon. Lagi tayo nasa bayan ng Diyos. Amen? Worshiping Him, honoring Him, serving Him, being obedient to Him, yan po ang isa sa magandang priority natin sa ating buhay. And I hope you are honest enough na matutunan mong magpakumbaba sa Panginoon, lumuhod man lang kahit ilang beses sa iyong buhay, at sabihin mo sa Panginoon, Lord, this is my priorities. At Panginoon, Ikaw ang aking uunahin. Ikaw ang aking paglilingkuran. Ikaw ang aking sasambahin sa aking buhay. Do not waste your time. Kaya po sana nabili po, be careful how you live. Sapagkat maraming tao po, mas madali sa atin na sayangin ang oras natin. Mas madali sa atin na mapunta ang mga oras natin sa mga bagay na walang kabuluhan. At sa mga bagay na masasabi po natin, walang kapakinabangan sa ating buhay, pagharap po natin sa ating Panginoon. So ngayong mga oras na ito, it is very important to consider this message. Your time is your life and your life is your time. Don't waste it. Spend it wisely. Invest it wisely. Amen? Napakahalagang alam mo ang kalooban ng Diyos. And to remind you once and again, ang Diyos binigyan ka niya ng sapat na oras para magawa mo ang kanyang kalooban. Ang Diyos nagbigay sa iyo ng oras upang magkaroon ka ng panahon sa Kanya. And every one of us, ipagsusulit natin sa Diyos ang oras o ang buhay na ibinigay po niya sa atin. Kung paano natin ito ginamit, kung paano natin ito ginugol sa ating mga buhay. So I hope ng katotohanan na ating napakinggan sa mga oras na ito ay pumasok sa ating mga puso and to remind us every day na yes, may pressures of time, laging pinapaalala sa atin ng mundo ang oras na ito. Pero always remember this, kapatid, you are not a person of time, you are a person of eternity. Everything you do in your life dito sa lupang ito ay may bahagi sa buhay mo sa kabila. So, spend your time wisely, spend your life wisely. Napakahalaga, don't just be reactive in life. Don't just respond and react in the situation sa iyong buhay. Learn to make decisions. Learn to be proactive. Learn to plan. Amen? And always, gamitin natin ang oras natin, ang buhay natin sa kapurihan ng Diyos, sa kaluguran ng Panginoon, at sa kapakinabangan ng mga tao sa buhay po natin. Because lahat ng ginagawa natin for the glory of God, yun po, mga kapatid, ay magbibigay ng gantimpala sa ating buhay. We will all receive a reward. Not just sa buhay natin sa eternity, but also sa buhay natin sa mundong ito. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Let's close our eyes. Let's meditate, reflect sa salita ng Diyos na ating napakinggan. Let's pray to the Lord ng sama-sama. Panginoon Diyos, salamat sa regalo ng oras.